Carbon, pero maybe, just maybe, ito yung parang gusto nilang opportunity na ipakita. Magiging effective to, especially as Fanny nga naman yung hawak dito na jungler ng Team Flash. Kailangan lang makapantay, and wala munang utility roamer. Talaga, set up. Pero mo open yung Angela, no? Pero walang kumuha. And this is going to be a showroom for the side of Team Flash. Mukhang medyo meta shift ang ating makikita dito. Aalis muna tayo mula sa mga sustain na mga roamers. Babalik tayo dito sa mga gustong makahanap ng pick-offs. At mukhang papasok na nga tayo sa ating first game of this best of 3. Ready na ang ating mga manlalaro. Kung may predictions kayo dyan, ay i-comment nyo lang sa ating bahay. Sa comments. Kasi ang iniisip ko ay yung mga nanonood sa bahay. Kasi kung nasa bahay nga naman kayo, ibigay nyo na rin yan. At ngayon, tinitingnan nga natin yung team comparison between both of the two teams. Early game ay sobrang, masabi natin, dahil sa mga presence of assassins, magiging dikit lang naman. But in terms of poke, at talagang yung overall na magiging potential manggulo, nandoon din naman at ma-expect natin siya mula sa side ng Team Flash. So long as ma-meet naman nila yung conditions, hindi naman labo ang posibilidad ng isa na namang snowball, lalo pa at Fanny ang nasa kamay nila. Oo nga, Fanny snowball din no? Tsaka right off the bat, the Claude pick kasi, sinabi to kanina ni Midnight na pag Claude ka, macro kagad yung focus po. Paano ka mag-split push kung merong threat ni Hades na nag-Fanny na at any given point, pwede ka nalang biglang sugurin. And that's what's scary, no? Kapag nakapag Blade of the Heptasis na dito si Hades, no? Or even any damage item na pwede mo na talagang i-burst down ang carry ng kalaban, mapipilitang mag-armor muna ang isang Claude. Siguro steel leg plates na kung babalikan natin ay binigyan ng slight nerf, ginawang mas mahal ng bahagya para hindi one-way direkta steel plates ang ating nakikita. It will take a bit of more gold para dito sa ating mga gold laners. Konting silip sa kanilang emblem. Mukhang built for double lane and sustain yung Claude, no? Sobra, kasi gaya nga na na-mention mo earlier, mako-compromise na dito yung makakakuha siya ng agad na maagang items dahil nga may isang Fanny na kinakailangan siyang isipin. So, the fact na, okay, pwede siya mag-build naman ng steel leg plates or additional na defense para muna hindi masyadong mabigyan agad in the early stages of the game. Doon na papasok yung mga tipong Claude na nakikita natin early pa lang at hanggang mid, todo rotate o parang sinasamahan at umiikot din para lang maka-farm at kuha ng energy shields as much as may opening at para hindi sila sobrang ma-behind naman despite this threatening early game na possible manggaling sa Team Flash. Nako, pag tuloy-tuloy yung pagbisita ni Nico dun sa baba, maaaring mahirapan dito si Vanix mamaya. And you see Vanix right now, no? Alam naman natin na ang isang Bruno ay umaasa sa magandang early game para magkaroon ng malaking mid-game power spike. Pero mukhang lalayo muna ang laban sa gold lane. Pupunta tayo sa pinakaunang pagong ng laro na ito. Naghahanap ng kill si Hades pero mukhang purple muna ang kanyang kukunin. Blink, nahanap si Adamir. Turtle is up pero i-hold lamang ito ni Lolsi o guguluhin niya nga ata si Nico sa loob ng kanyang jungle. Ito yung reason ba't sila nag-pick up ng show. Meron nakakuha na sila ng Nolan, so expect mo, kailangan nilang magulo. Wala yung Hilda, so the best pick is the Cho that could easily escape in case sumobra na siya. Very interesting din na parang pinili ni Adamir magpa-4 dito sa mid, tapos si Jay ay doon sa XP talaga nagpa-4. Parang nakakatakot yung presence ng nandun na yung Terizla kahit na moments or ilang moments pa lang before the turtle take yung pwede nating isipin. At hindi ka basta makakaamba kasi Terizla pa rin to na maagang nakapag level 4 na. Tsaka pag tumama yung penalty zone sa more than 2 members, talagang malaking ambag talaga yun sa teamfight. Hades, flying in. Sino makakakuha ng turtle? Si Noy Nico pa rin ang nakakuha for the side of Burmese Ghouls, pero gusto naman ng Team Flash ng bawi. First blood coming in from Hades at parang hindi po siya tapos. Jay naman dito ng buhay. Nico wants to go there. Carbon? Pero si Carbon going for the backline. Jay makakatakas pa nga rin. And that was such a great macro play coming in from Burmese Ghouls, no? Nakuha na nila at si Carbon nakahabol pa. Napakaganda nung final slash talaga na nakita natin. Ginulat kahit nasabihin pa natin kanina, ang ine-expect nating makakagulat yung penalty zone. Kasi kanina pa talaga nakaantabay dun si Adamir. Parang ilang seconds pa bago magkaroon ng turtle, nandoon na nga agad siya sa mid lane. Pero hindi nagpahuli ang Burmese Ghouls. And eventually, sobrang pumabor yan sa kanila but Hades hindi siya pumayag
pumayag na Turtle napunta sa Burmese Ghouls tas wala silang bawi. And yung bawing yun ay napunta sa First Blood. At tamang-tama sa kanya din napunta yung gold na yon dahil ang isang kill sa larong ito napunta pa sa Fanny. Mas mapapabilis ang kanyang first item na mukhang magiging Blade of the Heptasis based sa mga components na nakikita natin sa kanyang inventory ngayon. And right now, I would say, Team Flash, they're working their way towards a better mid-game. Kailangan lang nilang mapabilis ng konti ang larong ito. Kailangan talaga. A lot of pressure lies on Lolzy to provide vision. Pero teka lang, Nico, Adamir na pa-penalty zone out. Oh! Pero inhabol mo naman the fracture and nakabawi na nga dito ang jungler ng Burmese Ghouls. Ang pogi talaga tignan ng fracture, Bri. Oo. Yun yung tipo na pag madaming mga sugat ang mundo, tas biglang lalabas yung mga cosmic powers, bang! Hindi mo alam kung naghihilom ba o ano pero medyo napapaganda pa sa Burmese Ghouls ngayon na nagiging maganda o lamang yung wave clear ni Adamir kontra kay Carbon kasi kahit kanina pa siya nakakauna sa rotate, the moment na nandoon siya sa mid at mahanap siya ni Nico, hindi nag-hesitate din Nico. Si Nico, nabigyan siya. Aray! Kaya pala nag-Ruby pick para maiwasan yung mga ganoon. Grabe, no? Parang yung specialist na Ruby na hinahanap natin, yung pala talaga si Blink. Nakita na niya lumilipad Tapos preemptive na I'm offended, pero dahil dyan wala na siyang ultimate. Vanix ngayon, bumabawas na rin. Pwedeng mag-contest dito ang Team Flash pero masyadong mababa ang buhay ni Hades. Pero si Hades pa rin ang makakakuha for the side of Team Flash. Netherrealm ginamit na si Adamir. Pumasok pa. Mukhang tutumba dito si Carbon. Pero nakaisa doon si Nico. Nakaisa on to Hades at unti-unting bumabawi ang Burmese Ghouls doon. Tutumba na rin si Vanix. At ito yung trade na hinahanap nila. Lolzy! Tumumba na rin. Ang daming nakuhang kills ng Burmese Ghouls doon. Parang nagkapalit lang sila ng place doon, Brigida. Oh, I must say na napakaganda nung naging pagkakasecure pa rin doon ng Burmese Ghouls sa teamfight kasi nagkaroon ng isang magandang pag-force ng Purify dito kay Stitch mula kay Hades prior to that Turtle. Pero kahit nasabihin natin na pauwi na ni Hades etong si Stitch, hindi nga natin siya nakita doon sa fight kasi umangat na lang siya sa top lane to parang iangat na lang yung waves. Nagawa pa din talagang ipanalo ng Burmese Ghouls yung teamfight na yon despite also Hades getting the retribution and kahit nakahabol na si Adamir using the penalty zone onto I think 2 members of Burmese Ghouls, nagawa pa din talagang isustain yun especially with the presence of the Netherrealm. Tsaka nakapag din, yung ultimate dito ni Blink, yung I'm offended, napakaganda rin ang kanyang angulo, lahat ata natamaan. It was a 3v3, tatlong natamaan niya and Nico was able to find Hades in the backline. Again, so many good plays coming in from Burmese Ghouls and crucial item pickup coming in from Carbon. Thunderbelt, lock na. Naku, nasabi na yan kanina ni Midnight, diba? Yung Thunderbelt, di mo maintindihan, ba't parang masakit? Oo. May defense na nga, tapos parang dumadagdag pa yung sakit. Pero ito nga, I'm offended from Blink. Nico, pumapasok. Napakatapang talaga ng Burmese Ghouls ngayon. 2 beses nang nangyari yon, yung paurong na penalty zone. And this is what you don't want to see if Team Flash ka, no? If Singapore fan ka, gusto mong makita na yung mga penalty zone na yun ay nagagamit during turtle fights. Pero ang good news naman doon ay siguro aabot ang cooldown for the next turtle fight at flicker lang ang wala para sa kanya. At kahit na makikita natin yung paulit-ulit na ganun, ang parang kinagandahan kahit papano naman, pinipili talaga ng Team Flash na magsama-sama. Ito yung typical na playstyle na parang ine-expect natin sa kanila. Yung nag-iisa lang si Hades. Ay! Kaso hindi yata napaganda yung napag-isa siya dun. Maganda yung plano ng Burmese Ghouls na to get this first pick, Nolan. Una, kinakontradict mo na yung isa sa mga favorite hero ni Hades. At pangalawa, pinapakita mo kay Hades na kaya ko rin to paganahin. Tsaka tignan mo yung combo nila na Ruby plus the Nolan. Hilain mo. Kakatayin go. Para siyang yung ginamit ng Onyx Esports kapon na Tigreal tas Nolan. Oo. Basta mahuli. Basta may ma-hold yung fracture na ang bahalang tumapos. At ngayon Team Flash behind by 2.6k gold lead. Burmese Ghouls ang nagdidictate ng pace and partida. Sila pa yung nakaklod dito. Nahihirapan yung Team Flash. Isipin mo na si Hades na dapat yung nag-hunting para sa kanila. Inahunt siya mismo ni Nico. So talagang hindi nare-reach ni Hades yung power spike na dapat niyang nagawa early game. At this point, parang ang pinakaginagawa ng Team Flash na lang talaga ay inaangat yung mga waves muna. Pinangungunahan niya ni Hades or if not Hades, etong si Vanix. Kaso ang medyo nakalulungkot na nakikita nga natin ay yung Burmese Ghouls parang unti-unting natutunugan yung ganong ginagawa netong si Hades kasi nagkakaroon sila ng iilang beses na naaabangan nila itong
mga oras na napapag-isa si Hades tapos napipick off din nila. And grabe, no? Yung macro na pinapakita ngayon ng Burmese Schools, apart from the pickoffs na paulit-ulit na nahanap si Hades, may mga ganitong klaseng rotation na pati si Adamir hindi pagbibigyan. Ayaw talaga tantanan. Penalty zone na naman. Palikod. Pero yung I'm offended, nandun rin naman. Flicker out. Makakataka si Adamir. Pero yung Torre nila sa baba, hindi na. At sa taas naman ata magiging reply ng Team Flash. Trabaho lang para kay Vanix, the hardest working Singaporean. So far, ang ganda pa rin naman na mirroring lang itong dalawang kupunan natin at hindi naman nalalayo yung overall na map control. Literal na mirror kung mirror kasi kung titignan mo yung mga nabasag na torre, halos pantay lang naman sa opposite sides of the map. Probably mas advantage lang ng kaunti para sa Burmese Ghouls kasi yung unang Lord nga natin ay magsuspawn dito sa bandang bottom side. So mas mapapakinabangan talaga nila ito at mas magkakaroon sila ng opening na makakuha ng information dito sa purple buff ni Hades na sobrang crucial para sa isang Fanny. Grabe din yung damage dealt, no? Si Nico talaga ang nangunguna ngayon, a Nolan pickup. Alam na ngayon natin kung bakit binaban yung Nolan na to. Ban na ban talaga. Pero pag may opportunity kukunin natin yan. Pero tignan mo si Lolsi, kung mapapansin natin, hindi masyado aggressive yung show niya kasi with the lead na na-establish ng Burmese Ghouls, parang force siyang dumefend ng purple ni Hades eh. Kailangan. Nasabi na nga rin dito ni Brigida no, na kailangan talagang alagaan si Hades dito kahit sa purple lang, no? Kaya naman ng Fanny yung sarili niya kung palipad-lipad na pero yung purple buff kasi stationary. Kumbaga nandun sa loob ng pit. At mukhang magiging sagot para doon sa cross-map play na kumuha ng torre sa taas ay mabilisang Lord. Inaagahan talaga ng Team Flash at nakuha na nga ni Hades at nag-final slash na doon. NetherRealm, Jay, sakto rin naman. Walang nakuha trade yung Burmese Ghouls except for the turret doon sa taas. Napakaagad ng desisyon na yun. Parang sabi mo nga, sagot agad dun sa cross-map play. At binurst down agad yung Lord pero Adamir dito sa bot. Ito na ata, the sacrificial play. Adamir, ilang beses ka na po 4v1. Hindi namin makakalimutan yung ginawa nyo doon. Pero this time around, mukhang makakatakas na naman muli si Adamir. And looking at that shot goal, no? Team Flash, pinag-usapan natin ang bilis nilang binurst yung Lord na yun. And usually pag Fanny composition, mabagal mag-Lord eh. Oh, tsaka ang ganda nung inisip na nila ahead na basta makuha lang natin to at hindi na natin sila i-engage. Kasi may possibility na magkaroon pa sila ng disadvantage kapag in-engage nila in a team fight yung Burmese Ghouls na currently lamang pa din naman kung tutuusin kontra sa kanila in terms of gold and in terms of kills. And hindi nila afford na makakuha pa ng higit na kalamangan etong Burmese Ghouls right after they were able to secure that crucial objective. Tapos wala pa silang nakuha trade kasi sabi na nga natin, Adamir, mag-sacrifice play na sana. Kaso sabi niya, ba't ako mag-sacrifice play kung pwede naman ako makatakas? Dito makas na yung Therese lang. Bakit ka magiging martir kung pwede kang mabuhay para sa mga teammates mo? At dahil dyan, makakapush pa sila sa mid lane dahil kailangan dumipensa ni Nico. Dito sa may bantang itaas, makakahaba. Puputok pa ata yung blessing dito ng Torre. Pero mukhang makiklear din naman ang Lord Hades ngayon. So may split push pero hindi siya yung masi-split open. I'm offended, Flicker play. Nabigla doon si Hades. Kaya naman Burmese Ghouls pwede maging aggressive dito. Adamir pa 5-man penalty zone. Pero mag-isa lang siya ngayon. At yun na nga ang sacrifice play ng Team Flash. Burmese Ghouls. That's gonna be a 2-for-none trade. Parang kailangan yata natin makita na nagko-complement yung skills nila sa isa't isa at hindi mag-isa lang si Adamir sa tuwing gagamitin na niya yung kanyang penalty zone. Yung ginagawa kasi ni Hades, yan ang isa sa mga parang i-expect mo up until the late game talaga. Ang consistent niyang gagawin, which is yung pag-angat ng waves as the Fanny. Pero for the penalty zone and the other skills ng Team Flash, it might just be time na talagang magsanib puwersa na sila. Ginamit ni Lolsi ang kanyang flicker doon pero hindi niya kinickback si Blink. Mukhang nagkaroon ng slight miscommunication para sa side ng Team Flash. At si Blink din rin naman ay wala pang flicker. 1 minuto din ang kanyang iintayin. Nico? So talagang aabangan. Lolsi, naramdaman niya eh. Alam niya yan eh. Ginagawa din daw yun ni Hades pero dumaan pa rin siya doon. Hindi natin napansin sa mid lane, nakaisa doon si Stitch siya. Habang dinedepensa ni Jay yung mid lane, nabigyan siya ng Claude early pa lang. And overall, the gold earned ay talagang nakakalamang dito ang Burmese Ghouls. Hindi tatama ang M-offended play. Kino-contest na ng Burmese Ghouls yung purple ng Team Flash. Hades nandun, nag-split push na lang sa taas. Alam nila na it's not safe to contest. Kahit purple buff dependent ako, mas importante pa rin yung buhay ko kaysa sa buff. Medyo mahirap yata to kapag dumating sa puntong ang Team Flash na ang kinakailangan dumepensa. Kasi parang in terms of wave clear, kapag ka napagsabay-sabay, although nandiyan naman si Hades,
parang hindi sila masyadong makakakuha ng magandang wave clear talaga kapag dumating sa ganoong klaseng sitwasyon. Especially considering na hindi pa nga natin nakikita yung Conceal? agarang pagpasok using the Blazing Duet, pero conceal na nga ginamit dito. Hinahanap yata ng Team Flash ngayon kung nasan sila habang si Hades. Ay, ayan na nga. Ayan na, split push. Ginagawa for na ng problema ni Hades at makakakuha siya ng isang inhibitor turret doon sa may bandang itaas, Team Flash. Talagang paisa-isa, chumichepi-chepi lang pero gumagana. Ang ganda ng macro outplay. Biruin mo inagawa ng Burmese goals ng purple tong si Hades. Pero ang lakas pa rin ng loob niya. Kung mapapansin mo, bago niya gawin yun, bumili pa siya ng BOD just to secure na mawawalan sila ng inhibitor. Grabe, kakaibang macro play mula sa Team Flash. Tumitrade pa rin sila kahit may kalamangan ng Burmese Schools na 3,000. No purple buff para dito sa Fanny. Malaking chance na magkaroon ng energy gap pero mukhang magkakaroon muna ng face-off. Ito yung Lord Dance na wala masyadong sumasayaw eh. Ano lang to, pinapakita lang ni Stitch yung sarili niya. Tapos si Blinks, ngayon lang nagparamdam, pero ngayon may ideya na sila. And again, going back to sa sinabi natin, idea! Hindi pa natin nakikita yung Blazing Duet, pero hindi na talaga natin makikita kung ganun. Ang bilis! Partida, katabi pa niya si Blinks doon. Kahit si Blinks mismo nagulat, hindi na nakasaya yung yung second skill eh. Pwede pala yun. Hindi, ngayon lang ako nakita ng Fanny combo na parang hindi niya kinailangan lumipad. Kinain lang niya ng parang, alam mo yung ahas na nasa zoo ka. Tapos akala mo pwedeng hawakan yung ahas, hindi pala. Hindi pwede. Bigla siyang tinuklaw pero si Blink nahanap ni Jay. Oy! Tapos hindi rin gumana yung mga combo. Lolsi! Four-man naka! Pero wala naman sila mapipick up. But this signals na Team Flash, kayang-kaya namin ni Bursting Lord. Pero tingnan mo dito si Carbon. One-on-one kay Jay. Lolsi, tinatry sustain, pero Adamir with the penalty zone. Tapos, yung World Day na forced tuloy yung Netherrealm at mukhang mapupunta sa Team Flash. Ang Lord na ito, pero parang hindi pa natin sila tapos. Dahil tumumpa na doon si Carbon. One member down, walang trade nakuha ang Burmese goals. At parang ganun lang, yung 3K gold lead, gawin nating 45 gold lead ko. Ask me how. Grabe naman yung merong ask me how. Kaso, doon na natin nakita kung ano ang magiging epekto o ang outcome. Kumbaga, kapag nagsanib puwersa na dito ang mga players talaga ng Team Flash. That was the moment na nakita natin yung penalty zone ay talagang nasundan at nabigyan ng follow-up. At doon pa nating nakitang na-force na talaga yung Netherrealm. So, clearly, ang naging dahilan o parang cause naman nun yung dalawang consecutive na mistakes na nakita natin or attempts for setups mula dito kay Blinks as well as kay Carbon. So, maganda ang naging sagot na naman ng Team Flash na agad-agad talaga nilang sinigurado na makakapitalize nila yon at magagamit nila to their advantage, eventually securing that Lord. Yeah, gotta say, yung Lord na yun, no, ay hindi lang yun yung basta-basta na Lord na na-secure nila dahil medyo naging mahirap ang lugar para dun sa Fanny at grabe tong tatlong poging to, no. Kung papapiliin ako ng isa, may isasagot ako literal. Kilala ko naman Si Naisu, syempre. May sagot ka pala talaga. May sagot. Akala nyo ba rhetorical question yun? Hindi. Sumama na kayo dito sa party natin ng M5 inside EVM. As far as I know, no, marami pang mga merch sa baba. Marami din kayong pwedeng gawin dito bukod sa manood ng ML habang tinatroubleshoot natin ang Team Flash. Panigurado naman ay na-resolve na. Sinuot na yung headset. Yun yung parang sinabi niya, okay na ako guys. Guys, okay na ako guys. Okay na siya, okay na siya. May merch din tayo dito sa second floor. Yung M5 official shirt natin. Tapos nakita ko rin ang dami nating mga display, mga magagandang pictures ng ating mga players. And kung may mga makasalubong kayong players, alam ko kahapon, Mythic Seals, pwede kayo magpa-picture doon. Ikaw ba naman, si Ruby Didi, hindi ka ba napopogian kay Ako, tol, lalaki ako, straight ako, pero napopogian ako kay Ruby Didi. Ako napopogian ako sa kanya, pero mas napopogian ako sa ginawa niya. Ano yun? M-series, yung Ruby Didi play, iconic Siyempre, na ikaw ba naman? May kombong ipakila. Kung ako, may magawa akong combo, tas pinangalan sa akin, yung Umi combo. Tol, kikiligin ako. Alam mo, ingat, akala ko sagot mo na, pogi siya, pero mas pogi ka. Grabe ka. Ay, sige. Hindi. Gusto ko manggaling sa'yo para mas gravity. Ay, mas ganun ba yun? Gawa tayo ng all pogi all-star. Number 1, Kyrie, Jungle. Teka, sino yung nakita ko na sa M5 gali? Sabi ko kung gagawa ko ng All-Star, isasama ko siya. Nakakalimutan ko lang kung sino Wait lang, Kyrie Jungle. Pag naalala mo, sabihin mo na lang. Oo, sige kayo muna. Sa gold lane. Tapos sinong XP laner na Edward? Ginagawa niya talaga. Wait lang, sinong roamer natin?
Si Rene J, oh. Rene J. Di kaya si Ogwen. Kulang na lang ng isa pero mamaya na dahil sige, nandito na uli tayo sa ating laro. 15 minutes in. May Luminous Lord na nagmamarcha para sa side ng Team Flash at nagbubuo sila ngayon ng 3-wave push. Medyo nahihirapan na nga talaga ang Burmese Goals kasi hindi na-force itong si Lina na ikas kagad yung Netherrealm just to save one important person for them. And Team Flash, pag alam nilang nakasan na yung Netherrealm, Adamir sigurado tatalon. Tignan natin kung tatalon nga ba. No, kailangan nating bantabayanan kung ano na ang magiging engage ngayon ng Team Flash. For sure, meron na silang magiging plano dito, especially as Adamir, both Antique Kiras as well as Dominance Ice, hanahawakan na niya. So, hindi na masyadong threat dito. Yung damage na posibleng manggaling. Nico! Kay Nico, speaking of! Adamir, pwedeng tumalon dito. Ready na. Nagre-ready na nga talaga ang Team Flash pero mukhang makakadef naman ang Burmese Schools. Dalawang inhibitor turret ang nawala in the process at makakadepensa sila sa bandang ibaba. Team Flash able to take down what they want at umalis sila. Depensa at disiplina ang ating nakita. Speaking of disiplina, gusto ko din talaga yung composure ng Team Flash. They can actually be aggressive. Ang dami nilang pampasok. May flicker si Lolsi kanina, pati si Adamir. Tapos even si Hades na kaya gumawa ng play mag-isa. Pero sinasabi nila, teka, nandito tayo dahil sa composure, sa disiplina natin. Huwag natin tatanggalin yun. Ay, Adamir! Adamir nahuli dito ng 5 at tutumba sa kamay ni Lina. Pero si Lolsi may magandang knock-up doon. Wave the Dragon pero may Netherrealm din naman. At parang umaarangkada na ang Burmese Goals. Ang ganda na pagpasok ni Stage with the Blazing Doen. Ang tutuba ng atin doon si Vanix. Isama mo na si Jay. Winter Truncheon play just to delay. Pero hindi rin magiging sapat dahil aabulin siya doon ni Carbon. At 3 ang tumaba sa Team Flash. Grabe yung team fight na yun, no? Nahanap agad si Adamir. Parang nawala na XP laner at nantuklaw na naman si Hades ng isa. 3 inhibitor turrets na nawawala pero mukhang makakagandi dito ang Burmese Schools. 3 people out for the side of Team Flash. Naku, parang gusto na talaga nilang bawian din at kuhain yung mga inhibitor turrets ngayon ng Team Flash. At yung team fight kanina, yung dahilan kung bakit nga hindi nag-engage ang Team Flash dahil meron na naman! Yung nakap kay Lolsi, nakadelay, tasakto, nandyan pa din si Adamir. Munti ka na maisahan ng Burmese Goals doon yung Team Flash. Nako men, parang nakita ko na to eh. Yung Hades, tapos Adamir yung magdedepensa, tapos mid lane, sinubukan nilang irekta. Sabi ng Burmese Goals, wag naman tayo maging highlights. Bumalik muna tayo. Reset muna ang call. Kahit pa paano naman, for sure Burmese Goals, alam niya or na-acknowledge nila na sila ang merong magiging upper hand at that moment kung mag-engage man sila sa team fight. Kaso, eto na, dito pumapasok yung salitang disiplina. Dahil kung matuloy man nila yon at makapag-respond nga yung mga players ng Team Flash at eventually ay mabaliktad pa, merong Lord na posibleng mapasakamay na naman ng Team Flash. At ngayon, inaambahan na nga, pinipwestuhan. Binibilisan ng Burmese Goals yung pag-takedown dito sa Lord dahil wala pa si Hades at nakakuha na nga nila. At parang may pampasok dito si Adamir pero yung Netherrealm nandyan, mag-disengage yung Burmese Goals. At nakuha na nila ang gusto nila, Team Flash. They have to defend this Lord. Libreng Lord ang nakuha ng Burmese Schools dahil wala si Hades in the vicinity. Sinubukan nata nilang mag-backdoor play pero hindi rin natuloy. Nag-conceal. Conceal. Lolsi, looks for 1, may nasipang isa. Nasipa nga, mag-pop yung immortality dito ni Blinks. Tutulungan ba ng Burmese Goals? Parang hindi na ata at nakakaisa doon si Hades. Pero may magandang pasok na naman si Stage with a Blazing Duet. Sakto si Jay, nakuha niya yung Netherrealm. At may pagpasok naman si Adamir. Pero parang bumawi na kayo ng Team Flash. Wala na si Lina, wala na si Blinks. Isama mo pa si Nico. 3 wala sa Burmese Goals. Pero si Carbon gusto pang umisa. Pero men, 4 iyan. Naiyong ka na ito pa, flicker out para makawala si Lolsi, nag-pop yung Oh my God! Natumba ng ating siya, hindi pa talaga tumitigil ang ating laban! Ate Six! Nakagawan ng isa niya! Si Hades! Nawala sa mapa! Si Lina na lang ang natitira at mukhang makakadepensa naman siya dahil ang Lord naman ay nasa side ng Burmese Schools. Soft reset muna. Hinga para sa Burmese Schools. Nawalan man sila ng 4 ay makakadepensa pa rin. Napakalaking bagay. I must say talaga yung naging pagnakaw ng Netherrealm doon ni Jay. If it weren't for that, yung dalawang magandang naging setup doon at panggulat ng Burmese Goals na talaga, masasabi nating dire-diretso na sana yung magiging tagumpay para sa teamfight. And eventually, with the Lord that they were able to secure na nagmamarcha sa mid lane, ay isang diretso na lang ang i-anticipate natin para matapos na itong laban. Pero hindi yun nangyari. Again, because of the presence of the Netherrealm, na ngayon ay titignan yata natin sa makikita nating instant replay dito kung
saan na simulan ngayon. And even yung, ito yung first time na nakita nating nakapwesto lang o nakapagparamdam na si Vanix nung damage na naipon niya. Free hit lang kung free hit. Pero si Stitch din may highlights eh. Ang ganda din kasi ng pwesto niya. Alam niya na kailangan munang to-match base. Kumbaga kailangan mo nang humawak muna sa wall ng isang Fanny bago magpumunta sa kanya. At talagang napwestohan niya doon. King Flash still ahead by a very small margin. Pero hindi naman na masyado nagmamatter yan dahil kung titignan natin ang ating items, lock build na. Wala nang sapatos para sa ating mga marksman. Shot call na lang talaga yung mga hingibabaw dito. Pero gusto ko talaga i-comment si Carbon doon. Kaya nakapag-free hit si Stitch. Yung final slash niya, nag-connect. Ang laki ng tiwala ni Stitch sa kanyang mga teammates. And that's one of the reasons kung bakit matatag ang kanilang performance ngayon. Conceal play, may nahanap! Pero nakawala si Vanix, nag-Wind of Nature din naman. And now, tuloy-tuloy ang laban dito. Lina ang unang tutumba, nakakapag-blazing duet. Pero parang atras ata yung Burmese Ghost dito dahil masyadong malakas yung burst ng Team Flash. Nakakagulat yun. Nakakagulat yun. Nakita natin na surprisingly si Lina pa ang unang tutumba na wala pang stacks. So hindi siya agad-agad makakabalik dito sa ating laban. And hindi rin naabot in time pag nag-spawn na etong Lord. A huge advantage na makikita natin for Team Flash. Kaya naman halatang nakapwesto na sila dito at gusto nila yata na naman na simulan